Ngayon nga pala mga ka-woodlock ay aking ituturo ang aking proseso sa pagbabarnis. Bago ang lahat, intro muna tayo. Sisimulan nga pala natin ang proseso sa pagpapakinis. Gamit ang angle grinder na binalahan ng Grit 100, hahabulin natin yung mga sobrang gagaspang. Gamit ang Grit 100 ay ating mahahabol at mapapakinis ng bahagya yung mga sobrang gaspang na parte. Lalo na yung mga pinagplineran at yung mga pinagtamaan ng cutter. Upang malinis na rin na bahagya yung mga masilya, sapagkat medyo matigas rin ang epoxy na ating iminasilya dito. Pagkatapos nga pala nating liyahin ito ng 100 ay ating liliyahin ng 180 upang mapakinis. Grit 180, ginagamit ito pampakinis upang hindi na masyadong halata yung tama o yung pinagdaanan ng grinder. Pwede nyo rin naman itong liyahin ng another Grit 240 upang mas makinis pa ang pagkakaliha dito. So ito na nga, natapos na natin siyang grinderin. Ito na ang kinalabasan ng ating pagliliha mula 100 hanggang 180. Pagkatapos naman ay atin itong pipinishin gamit ang ating orbital sander. Ginagamit ito upang matanggal niya yung mga pinagtamaan o pinagdaanan ng grinder. Hindi rin kasi talaga maganda tingnan yung mga pinaggasgasan ng grinder, kaya mahalagang binabanlawan natin ito gamit ang orbital sander. Pagkatapos naman ay ating bibilugin yung mga kantuhan upang maging smooth palalo ito. Maganda rin kasi yung bilog yung kanto dahil mas safe at mas madali tayong magbarnis. Dahil kapag bilog ang kanto, kapag niliha mo ito, hindi na ito mamumuti kung sakaling may kulay na ang barnis. Pero dahan-dahan pa rin sapagkat hindi rin maiiwasan paminsan-minsan. Basta't bago natin barnisan ang ating item ay siguraduhin nating makinis at wala na itong magagaspang at matatalas na mga kantuhan. Ang sunod naman natin gagawin ay atin namang pupunduhan gamit ang sanding sealer. Ang pagtimpla ko nga pala sa sanding sealer na ito ay may ratio na 70-30 na thinner at sanding sealer. Mas marami ang sanding sealer. Ang prosesong ito ay ginagawa upang mas makinis ang ating item bago natin ito punasan ng stain. After nga pala nun ay atin yung liliyahin ng Grit 240 para mas makinis bago natin siya applyan ng stain. Ito nga pala siya, ina-applyan ko na siya ng stain. Sa pag-i-stain naman, itong aking ginagamit nga pala ay gasolina na mayroong halong lason para iwas bukbok. Okay lang naman kahit anong gusto nyong stain ng inyong gamitin. Pero sa akin kasi, rush kasi itong aking ginagawa. Kaya gasolina para mas mabilis matuyo. Matagal ko na rin ginagamit kasi ito. Okay naman. Effective naman siya at wala naman nagiging problema. Kaya recommended ko rin ito. After nga pala natin may stain, ito naman ay ating papatungan ng sanding sealer uli. 2 beses nga pala natin itong papatungan bago natin ito liyahin upang mas matakpan niya yung stain at hindi na masyadong makaskas. Kapag isang patong lang kasi ang gagawin natin pagkatapos ng stain ay sasama ito sa liha at makakasira at mahihirapan tayo magpakinis. Kaya dapat 2 patong bago natin liyahin. After nga pala natin maliha yun ng Grit 400, Grit 400 po ang ating gagamitin, ay tayo naman ay mag-tuning. Ito ang aking paraan sa pag-tuning. Ang pag-tuning ay kung saan magdadagdag o magpapantay na tayo ng kulay. Makikita nyo ang aking proseso. Sa una ay aking itong binubugahan lahat-lahat ng pahapyaw lamang. Pagkatapos ay utay-utay ko itong tinatansya sa pagkukulay upang hindi tumulo. Dapat tansyahin at siguraduhin na pantay ang kulay para mas maganda ang kalabasan nito. After nga pala natin mag-tuning ay wag muna nating liliyahin dahil papatungan na agad natin to ng semi-gloss. Bakit? Dahil upang hindi masira yung kulay. Kasi kapag nilihan natin ito bago natin patungan ng semi-gloss, maaari nating makaskas yung mga gilid, mamuti at masira pa yung kulay.
Kaya after natin mag-tuning, dapat na patungan agad natin ito ng semi-gloss. Nakadepende na rin sa inyo kung gusto nyo pa ulit patungan para mas makintab. Pero para sa akin, sapat na ito. Di naman kasi kailangan sobrang kintab pa yung inyong furniture. Depende rin kung ano ang gusto ng inyong customer. So ayun guys, yun lang ang aking proseso sa pagbabarnish. Sana ay nasubaybayan at may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo naman ang aking video ay hinihingi ko po ang inyong suporta upang mas ganahan palalo ako gumawa ng mga ganitong tutorial. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Good luck sa ating mga trabaho.